Hi everyone, welcome back to my Green Studio channel. Let's get a sniff of these lovely flowers first. Ang tampok sa ating studio ngayon ay tungkol sa isang aktor na nabayagpag ang karera sa Hollywood. Siya ay walang iba kundi si Rudy Robles mula sa lalawigan ng Leyte. Ang kanyang tunay na pangalan ay Pastor Lloviosa Robles. Ipinanganak siya noong April 29, 1910 sa Sogod, Tacloban, Leyte. Bata pa si Pastor ay nangarap na siyang maglakbay sa mga malalayong lugar. Taong 1928, sa edad na 17 years old ay umalis siya ng Sogod, Leyte dahil anya, he was determined to see the outside world and to make something out of the experience. Hindi natapos ni Pastor ang high school education niya sa Leyte. May mga naisulat na sa California daw siya nagtapos ng high school education. Ngunit ayon sa artikulong sinulat ni Jose Bautista na Star from Leyte para sa Diaryong Philippine Free Press noong July 20, 1957, sa Cebu na nagtapos ng high school si Pastor. Ayon sa article ni Bautista, quote, Robles lingered in Cebu City long enough to round out his high school education. Ito ay ayon sa kanyang interview kay Pastor nang manatili ito sa bansa noong 1957 upang gumawa at mag-produce ng mga pelikula. Habang nasa Cebu, sa murang edad ay tinanggap ni Pastor ang kahit na anong trabaho upang kumita ng pera. Taong 1930, sa edad na 20 years old ay sakay na si Pastor sa isang maliit na barko papuntang Maynila. Ayon sa kanya ay sinuwerte siya at libre ang pagsakay niya dito kapalit ng anumang trabaho na ibigay sa kanya. Pagdating sa Maynila ay nanatili din siya sa pier at tinanggap niya ang anumang diskarte o trabaho upang mabuhay. Pagkatapos ng ilang buwan ng taon ding iyon, 1930 ay natupad ang kanyang pangarap na makasakay ng malaking barko papuntang Amerika. Ayon sa article na interview ni Bautista, and that same year, 1930, he was crossing the Pacific toward the ultimate goal of his wild dreams, the America. Sana all kaporsigido ni Pastor na marating ang kanyang mga pangarap. Sana meron tayong ganung puso. Dumaong ang barko sa San Francisco, California pagkatapos ng ilang buwang paglalayag sa dagat. Walang sinayang na panahon ng isang Pastor Robles at sumali agad siya sa US Army kasabay ang maraming job seekers sa Amerika. Ang kanyang pagdating ay nagkataon naman na mahirap maghanap ng trabaho ng panahon na yon dahil isang taon pa lamang ang nakalipas nang bumagsak ang Wall Street. Ang Wall Street, by the way, ay ang financial district na matatagpuan sa Manhattan sa New York at dito nakabase ang ekonomiya ng Amerika. Nagtrabaho din si Pastor bilang bellboy, waiter, dishwasher at office helper. Tinanggap niya lahat ng klase ng blue-collar job upang makapag-ipon. Pagkatapos ng ilang taong pagtatrabaho sa San Francisco ay lumipat siya ng Los Angeles, California upang makamit ang kanyang pangarap na may mas marating pa sa buhay. His job hunting stint in Los Angeles eventually took him to Hollywood, the film metropolis and glamour capital of the world.
Nag-aral din ng kolehiyo sa California si Pastor, kung saan nag-excel siya sa debating at acting. Habang nagtatrabaho siya bilang isang bellhop sa The Beverly Hills Hotel sa Hollywood, ay naging customer niya ang producer na si Samuel Goldwyn. Si Samuel ang nakadiscovery sa kanya na mag-artista sa Hollywood at nagbigay rin sa kanya ng screen name na Rudy Robles. And finally, his patience and self-reliance was rewarded. Ang unang Hollywood film na nagawa niya ay ang The Real Glory. Pinagbidahan ito nina Gary Cooper, Andrea Leeds, David Niven at Broderick Crawford. Ang role ni Rudy dito ay isang Filipino constabulary officer na si Lieutenant Yabo. Ipinalabas din sa Pilipinas ang pelikulang ito noong 1939. Tinagurian din itong pelikula na The Rudy Robles Glory dahil nasabiling ang kanyang pangalan at isa itong tagumpay para sa isang Filipino. 1940 naman nang ipalabas ang pangalawa niyang pelikula sa Hollywood na The South of Pago Pago at role ni Luna ang ginampanan niya dito. Pagkatapos noon ay sunod-sunod na ang mga ginawa niyang pelikula sa Hollywood at karamihan dito ay uncredited o hindi siya kasama sa billing. 1941 ay ang The Blonde from Singapore at isang servant ang role niya dito. December 1941 ay dumating na ang World War II dito sa Asia, but since medyo panatag pa sa Amerika dahil untouchable sila nung time na yon, ay tuloy pa rin ang paggawa nila ng mga pelikula. Taong 1942 ay maraming proyekto si Rudy. Una ay ang Honolulu, isang elevator boy ang role niya dito. Siya naman si Cali the chauffeur sa pelikulang Blue, White, and Perfect. Sa Song of the Islands or The High Seas na pelikula ay role niya si Ahomi, isang native boy. Si San naman ang role niya sa The Adventures of Martin Eden. Isa naman siyang steward na si Seffi sa pelikulang Submarine Raider. Sa pelikulang Wake Island, ang role niya naman ay si Tryon Foe. Filipino assassin naman ang role niya sa pelikulang Across the Pacific. At huli niyang nagawa nung taon na iyon ay ang Manila Calling at isa siya ditong Moro Soldier. Dahil, syempre, lumawak na ang World War II, ay pumasok si Rudy sa US Army at nagsilbi siyang sundalo sa Australia, New Guinea at Pilipinas. Nang nandito na siya sa bansa, he served as a 1st Filipino Infantry Regiment, rising to the rank of 1st Sergeant. Pagkatapos ng digmaan ay naatasan siya bilang 2nd Lieutenant kung saan siya ang kumokontak ng mga Filipino entertainers para sa US military. Taong 1946, humupa ng tuluyan ang digmaan ay bumalik siya ng Amerika at pagiging isang sibilyan. Muli siyang bumalik sa mundo ng Hollywood at gumawa ulit ng mga pelikula. Taong 1946 ay ginawa niya ang pelikulang Nocturne at role ni Eugenio ang role niya dito. Siya naman si Gono, Gibson's valet sa pelikulang The Son of Rusty noong 1947. 1948 naman ay Jungle Goddess at siya si Nogara dito. 1949 ay nagkaroon ng sequel ang The Son of Rusty. Ito yung Rusty Saves Us Life at siya ulit si Gono Sandoval. Dalawang pelikula pa niya ang pinalabas noong 1949, ang The Flax Martin, siya naman ang isang butler dito. Sumunod ang Umo Umo, The Shark God, at siya naman si Tembo. Taong 1950 ay nagdesisyon si Rudy na umuwi ng bansa upang magsimulang bumuo ng pamilya. Nag-direct at nag-produce din siya ng mga pelikula dito sa Pilipinas. Ayon sa article ni Danny Dolor para sa Philstar.com, sa Cebu nagsettle si Rudy kasama ang pamilya at nagsimulang magnegosyo. Ang mga pelikulang nagawa niya ay ang Bahay sa Bundok, Prinsesa Tawi-Tawi,
Damgo ni Adan, ito ang Bisaya ng Adam's Dream, Talahib at Kanlaon. Pagkatapos niyang gumawa ng ilang mga pelikula sa bansa ay muli siyang naging aktibo sa Hollywood. Walang eksaktong ulat kung bumalik ba siya for good sa Amerika or pauwi-uwi siya dito sa pamilya niya sa Pilipinas. Taong 1952 ay gumanap siyang Felix sa pelikulang Okinawa. 1955, siya naman si Frank sa pelikulang Double Jeopardy. At 1960 naman, ang huli niyang pelikula na nagawa sa Hollywood, ang Party Line. Nakakuha rin siya ng role sa mga TV shows sa Amerika. 1956 ay nakasama siya sa Alfred Hitchcock Presents. Siya si Horace dito, The Butler, sa Season 1, Episode number 26. 1956 naman ang TV show na Passport to Danger. At isa siyang steward sa 2 episodes dito. 1955 to 1956 naman ay nakasama din siya sa TV shows na Soldiers of Fortune at iba-ibang role ang ginampanan niya sa 2 episodes. Kahit mga small roles lamang ang kanyang mga nagampanan sa Hollywood ay nakatrabaho naman niya ang mga sikat at legendary Hollywood stars at directors. Indeed, he did something out of his spirit of wanderlust after a long, slow but steady grind. After a long journey in America, Pastor, the same wandering lad from Leyte, returned in his native country, no longer an unknown and unsung country boy. He became a refutable figure in the entertainment world, sporting the professional name Rudy Robles. August 11, 1970, Pastor Robles passed away in Manila at the age of 60. Walang mga pampublikong impormasyon tungkol sa kanyang pamilya or sa kanyang mga naging anak dahil siguro yun ang gusto niya na maging pribado ang kanilang buhay. Tunay ngang nakaka-inspire ang buhay ng isang Rudy Robles, di po ba? Na parang walang-wala siya sa buhay, nakipagsapalaran, and he made it. Sana isa tayong Rudy Robles sa puso, sa isip at sa gawa. But it's not too late, guys. We can do so much more in this life. So, let's be like Pastor Rudy Robles, the name that will forever echo as the boy from Leyte to Hollywood. Thank you for watching and for the support. Till next time.